Dahil tanghali naman na, pinuntahan ko ang asawa ni Manong Vic na naghahanda ng pananghalian namin. Tinulungan ko siya sa paghihiwa ng mga gulay na ihahalo sa karne. Naku, iha, ako na dyan. Magpahinga ka na lang dun. Pag-awat sa akin ng asawa ni Manong Vic. Okay lang naman po, wala naman po akong ginagawa. Ano po palang pangalan nyo? Tanong ko sa kanya. Ako nga pala si Senny. Ngumiti ako sa kanya at pinagpatuloy ko na mga ginagawa ko kanina. Natapos kami magluto at tinawag na sila para kumain. Pasensya na po kayo sir sa naihanda lang namin. Hinging paumanhin ni Manong Vic. Wala namang dapat na ikahingi ng paumanhin dahil makikikain lang naman kami. Ayos lang Manong Vic. Wala talagang galang to eh. Wow ma! Ang sarap ng luto niyong dalawa ah. Siguro kung ikaw magiging asawa ko, lagi akong gaganahan kumain dahil puro masasarap. Birong sabi naman ni Jake at binatukan siya ng tatay niya. Ikaw talagang bata ka? Puro ka biro. Sabi naman ng nanay niya. Napatingin ako kay Sir Kevin nang makita ko siyang nakatingin sa akin ay umiwas agad ako ng tingin. Kumain na lang ako at tumulong kay Manang Senny sa pagliligpit ng pinagkainan namin. Pagkatapos naming magligpit, nagpunta ako ng likod kung saan ang sinasabi ni Manong Vic na pwedeng tambayan. Nakita ko doon ang isang upuan na gawa sa kawayan. Wala namang tao doon kaya umupo na muna ako. Ang sarap ng simoy ng hangin sa probinsya, parang ang layo mula sa gulo. Nanatili ako doon dahil mainit naman sa loob. Kanina pa kita hinahanap. Rinig ko mula sa likod ko kaya agad ko tong nilingon at si Sir Kevin ang nakita ko. Kayo po pala sir, upo po kayo? Pag-aalo ko sa kanya, lumapit naman siya sa akin at tumabi. Do you need something sir? Tanong ko sa kanya nang makaupo na siya. It's nothing. Tiningnan ko si sir at halata sa mga mata nito ang puyat. Maaga nga pala kaming umalis ng Manila at wala pa rin siyang tulog. Magpahinga po muna kayo sir. Sabi ko sa kanya na siyang ikinalingon niya sa akin. Mainit sa loob. Mabilis niyang sagot. You can rest here. Saka ko itinuro ang mahabang kawayan na inuupuan namin. Kung hihiga siya, kasya naman siya. Tiningnan niya ako na may kunot ang noo at pag-aalinlangan. Napaikot naman ang mga mata ko dahil doon. Don't worry, wala akong gagawin sa'yo. Asa ka naman? Sabi ko sa kanya. Kung ayaw niya, edi wag. Hindi naman ako makakaramdam ng pagod eh. Hindi ko na lang siya pinansin at itinuon ng atensyon sa harapan namin. Nagulat na lang ako nang may biglang humiga sa binti ko. Tinaasan ko naman to ng kilay. Wake me up later, 3 o'clock sharp. Ani nito na nakapikit na ang mga mata. Hindi na lang ako nagsalita at hinayaan siyang humiga sa binti ko na makapagpahinga naman. Ang amo ng mukha pagtulog, pero pag nagmulat na, dinaig pa ang musang, tigre at leon sa sobrang tapang at sungit ng mga tingin niya. Ang gwapo mo sana sir, kaso ang pangit ng ugali mo. Ayoko sa mga lalaki na hindi marunong gumalang. Iniwas ko na lang ang paningin ko sa kanya at pinagmasdan pa ang tanawin sa harapan ko. Lumipas ang ilang minuto at hindi ko na namalaya na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako nang wala na si Sir Kevin sa tabi ko. Mabilis akong bumangon sa kinahihigaan ko. Teka, kinahihigaan? Hindi naman ako nakahiga kanina ah. Pumasok na ako sa loob dahil baka nandun siya. Oh, iha, gising ka na pala. Nang makita ko ni Manang Senny. Si Sir Kevin po kaya? Tanong ko sa kanya nang parang wala sa loob si Sir. Nagpunta silang bahay ni Vic para makipag-meet dun sa may-ari ng lupang bibilhin niya ata. Napapikit at nakagat ko na lamang ang labi ko nang hindi ko nasunod ang utos niya. Bakit ba kasi ako nakatulog eh? Siya nga pala iha,
Hindi kanya na raw ginising kasi wala naman daw siyang balak na isama ka. Hindi naman kasi ako yung nagpapagising kundi siya. Hindi po ba siya galit? Nahihiya kong tanong kay Manang Seni. Ngumiti naman to sa akin. Hindi, iha. Ang sabi niya, wag ka nalang abalahin sa pagtulog mo at hayaan ka magising. Pinalagyan niya na lang ng isa pang malawak at malaking upuan ng hinihigaan mo at baka raw malaglag ka. Nakangiti niyang sabi, napakamot na lang ako sa bato ko dahil sa kahiya na nararamdaman. Yari ako nito kay sir, pero in fairness may mabuting kalooban din pala si sir. Ang thoughtful naman nun. Pagsapit ng alas 5, inaya na ako ni Jake na pumunta ng halamanan nila para mag-ani. Iha, isuot mo ito. Baka katihin ka dun. Baka may mga baso dun mahirap na. Inaabot sa akin ni Manang Sening isang pants at jacket. Isinuot ko na lang to dahil baka nga katihin ako. Paalis na kami ni Jake na biglang may nagsalita sa likod namin. San kayo pupunta? Nilingon ko si Sir Kevin dahil boses pa lang naman niya kilala ko na. Mag-aani lang po ng gulay, sir. Sagot ko sa kanya. Sasama ako. Napakunot naman ang noo ko dahil sa sinabi niya na mabilis kong tinanggihan. Naku, wag na po sir. Baka mabasil o katihin ka dun, mahirap na po. Sagot ko dito pero nagpumilit pa rin siyang sumama. Isuot mo na lang to, iho, kung sasama ka. Inabutan ni Manang Seni si Sir Kevin ng pants at jacket din. Pagkabihis niya, lumakad na kaming tatlo papuntang bukid. Sir, pasensya na po kung hindi ko kayo nagising kanina ha. Nakatulog po kasi ako. Nakayuko kong sabi habang naglalakad kami. Napahinto na lang ako na mabangga ko ang likod ni Sir na huminto pala sa paglalakad. Don't worry, nagising naman ako bago mag-tree. Napahawak na lang ako sa bato ko dahil hindi ko na alam ang sasabihin ko. Ganda, bilisan mo, dito tayo. Sabi ni Jake. Nilampasan ko na si Sir Kevin dahil feeling ko nasasakal ako sa presensya niya at hindi ako makahinga na maayos. Nakarating kami sa gulayan nila Jake at kahit na may kaliitan lang ang lupa nila, marami naman tong tanim na gulay. Ano palang aanihin natin ngayon? Tanong ko sa kanya habang nakasunod ako sa kanya at si Sir nasa likod namin. Siguro anihin na lang natin yung gulay na pwedeng ilahok sa pakbet? Ani nito at nagsimula na mag-ani ng talong. Ganda? Ano palang mas gusto mong bulaklak, yung plastic o sariwa? Biglang tanong sa akin ni Jake. Yung sariwa. Sagot ko nang nakatalikod dahil namimitas na ako ng sitaw. Ganda? Nilingon ko si Jake na maramdaman kong malapit lang siya sa akin. Flowers for you. Abot niya sa akin ng bulaklak ng kalabasa at talong. Natawa na lang ako dahil doon. Kinuha ko na yung bulaklak ng kalabasa at inilagay sa basket kong dala. Yari ka sa itay mo. Sinira mo na yung bulaklak ng talong. Natatawa kong sabi sa kanya. Okay lang yun? Hindi niya naman malalaman. Natatawa niya ring sabi. Gusto mo isumbong kita? Pananakot ko pero syempre joke lang yun. Uy, wag naman ganda. Baka batukan ako nun. Natawa na lang ulit ako dahil sa reaksyon niya. Napatigil ako sa pagtawa ko nang tawagin ako ni Sir Kevin. Oo nga pala. Kasama nga pala namin siya, nakalimutan ko na. Come here. Ani nito, kaya lumapit na ako sa kanya. Bakit po sir? Kinuha niya sa akin yung hawak-hawak kong basket. Naku sir, ako na po dito. Hindi ko binitawan yung basket. Yeah, hindi ba parang masyado nang marami yung gulay na nakuha natin? 5 lang naman tayong kakain. Sabi ni Sir Kevin kay Jake. Lumapit naman sa amin si Jake at tiningnan ang mga napitas naming gulay. Panghapunan lang natin yan. Paano pa bukas? Sabi naman ni Jake. Mamitas na lang ulit bukas. Ani naman ni Sir Kevin. Ay, pwede naman. Sama ka ulit ganda ah. Sabi naman sa akin ni Jake.
Sasagot pa lang sana ako sa kanya nung unahan ako ni Sir Kevin. Sasama siya sa akin bukas. Ay, sayang naman. Napahawak na lang sa ulo niya si Jake nang sabihin niyo ni Sir Kevin. Naglakad na kami pabalik ng bahay nila Jake at tutulong sana ako sa pagluluto nang tawagin ako ni Sir Kevin. Check mo lahat ng mga papeles na nandito sa mga list kung nadala ba natin lahat. Ito yung mga papeles. Binigay niya sa akin ng isang expanding envelope at sinimulan ko nang i-check ang mga papeles. Pagkatapos kong ma-check lahat, inayos ko na to at ibinalik na sa expanding envelope. Nandito naman lahat kumpleto naman. Lumabas na ako ng kwarto at hinanap si Sir Kevin. Nakita ko siyang nakaupo sa isang monoblock sa harap ng bahay. Sir, na-check ko na po lahat at okay naman po. Sabi ko dito at tinangoan niya lang ako. Naghintay pa kami ng ilang minuto at tinawag na kami ni Manang Senny para maghapunan. Kita na rin ang unti-unting pag-agaw ng dilim at liwanag. Pagkatapos naming kumain, naghugas na ako ng katawan ko at dumiretso sa kwarto at naabutan si Sir na nagbibihis. Dali-dali akong napatalikod dahil doon. Okay na, umarap ka na. Pagkasabi nun ni Sir, ay patagilid ako naglakad at kinuha na yung isang kumot at isang unan sa kama. Anong ginagawa mo? Tanong niya nang makita kong nilalatag ang isang banig sa sahig. Naglalatag at matutulog na po, sir. Patanong kong sabi sa kanya. Nakikita niya na nga lang na naglalatag ako magtatanong pa? I know. I mean, bakit dyan kahihiga? Malamig nitong sabi sa akin. Kahit kailan naman malamig ang pakikipag-usap niya kahit kanino. Alangan namang sa kama, sir. Dun kayo matutulog. Taas kilay kong sabi sa kanya. Nang matapos na ako maglatag, may higa na sana ako nang bigla niya akong unahan sa paghiga. Sir, ano bang ginagawa niyo? Malakas kong sabi sa kanya dahil sa gulat. Anong gusto niya? Tabi kaming matulog? Asa siya? Sa tingin mo, hayaan kitang tatabihan ako? Dito ako, dun ka? Asa ka namang papatulan kita? Sa kanya ko tiningnan mula ulo hanggang baba. Napaayos naman ako sa pag-upo. Linawin mo kasi, sir. Sigurado ka, sir? Lalamukin ka dito. At least dun sa kama may kulambo. Sabi ko sa kanya, okay lang sa akin na dito na. Kahit may lamok, pwede ko namang itaklob yung kumot sa buo kong katawan. It's okay. Are you sure? Mamaya niyan may magre-violin na sa tenga nyo. Napatingin naman sa akin si Sir dahil sa sinabi ko. What do you mean? Anong niya sa akin? Nagre-violin. Yung lamok maririnig yun na lang sa tenga nyo na nag-ing. With tono kong sabi sa kanya. Hindi niya pinansin ang sinabi ko at tinakloban niya na ang buong katawan niya ng kumot. Bahala ka nga dyan. Tumayo na ako at humiga na sa kama ng kwartong ito. Mabilis naman akong nakatulog. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.